Ating mensahe ngayong hapon, tayo ay magpapatuloy sa ating pag-aaral ng sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayong hapon, tayo ay aabot na sa katapusan ng sulat, 1 Corinthians chapter 16, mula verse 5 hanggang sa verse 24. 1 Corinthians 16, verse 5 hanggang verse 24. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo ang salin sa Ingles ayon sa English Standard Version. Pakinggan natin ang salita ng Diyos. I will visit you after passing through Macedonia, for I intend to pass through Macedonia, and perhaps I will stay with you, or even spend the winter, so that you may help me on my journey wherever I go. For I do not want to see you now, just in passing. I hope to spend some time with you, if the Lord permits. But I will stay in Ephesus until Pentecost, for a wide door for effective work has opened to me, and there are many adversaries. When Timothy comes, see that you put him at ease among you, for he is doing the work of the Lord as I am. Let no one despise him. Help him on his way in peace, that he may return to me, for I am expecting him with the brothers. Now concerning our brother Apollos, I strongly urge him to visit you with the other brothers, but it was not at all his will to come now. He will come when he has opportunity. Be watchful, stand firm in the faith, act like men, be strong. Let all that you do be done in love. Now I urge you, brothers, you know that the household of Stephanas were the first converts in Achaia, and that they have devoted themselves to the service of the saints. Be subject to such as these, and to every fellow worker and laborer. I rejoice at the coming of Stephanas and Fortunatus and Achaicus, because they have made up for your absence, for they refreshed my spirit as well as yours. Give recognition to such people. The churches of Asia send you greetings. Aquila and Prisca, together with the church in their house, send you hearty greetings in the Lord. All the brothers send you greetings. Greet one another with a holy kiss. I, Paul, write this greeting with my own hand. If anyone has no love for the Lord, let him be accursed. Our Lord, come. The grace of the Lord Jesus be with you. My love be with you all in Christ Jesus. Amen. Pagpalain po nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos, nalalaman nga namin na ang inyong salita ay naghahayag hindi lamang ng mga katotohanan tungkol sa kasaysayan ng inyong bayan, kundi mga espiritual na katuruan na nagtuturo sa amin ng inyong kalooban, nagtuturo sa amin kung sino ka, at nagbibigay liwanag sa amin tungkol sa kaluwalhatian ng inyong biyaya sa mukha ni Hesukristo. Kaya nga sa oras na ito, Panginoon, na kami ay magbubukas ng inyong salita at makikinig ng pangangaral ng inyong salita. Umaasa kami sa tulong ng banal na Espiritu niyo lamang na mabuksan ng aming mga puso na may pananampalataya at makapakinig ng may pag-unawa sa espiritual na katotohanan na nilalaman ng inyong salita. Nang sa gayon, ito'y hindi lamang maging kaalaman para sa aming mga isipan at katuwaan, kundi mga tunay na katotohanan na nagbubunga sa aming buhay, sa mga darating na araw at sa aming buong paglakad sa iyong harapan. Po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito nga ang ating pag-aaralan sa hapong ito ay ang pagtatapos na ng mahabang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Ito ang pinakamahaba sa mga sulat ni Pablo at ito din ay naglalaman ng pinakamaraming paksa dahil nga ang sulat nito ay ang okasyon ng sulat na ito ay dahil nabalitaan ni Pablo na maraming mga problema na nangyayari sa iglesia ng mga taga-Korinto.
Kaya't gumawa siya ng sulat upang tugunan ang lahat ng mga kaguluhan na nangyayari sa iglesyang yun. At sa dami ng ating napag-aralan, sa haba ng panahon na ating ginugol para tingnan ang lahat ng mga katuruan na ibinibigay sa atin dito ni Pablo, maaaring maging overwhelming para sa atin na pagsama-samahin at maunawaan kung ano ba ang hinihiling sa atin ng Diyos mula sa mga katuruan na ito. Sa mga narinig natin, sa mga pangangaral, sa linggo-linggong pag-aaral natin ng sulat na ito, ano nga ba ang dadalhin natin sa ating buhay? At itong tanong na ito, kung ano ang maipupulot natin sa salita ng Diyos, ay hindi lamang patungkol sa isang mahabang sulat tulad ng itong sulat sa 1 Corinthians, kundi maaaring mangyari sa atin ito na tayo ay ma-overwhelm sa dami ng ating pinag-aaralan mula sa salita ng Diyos. Sa ating ngang buong buhay ay tayo bilang mga Kristiyano ay mabubuhay sa ilalim ng ilaw ng salita ng Diyos at ito ang ating magiging gabay sa ating buong buhay. At hindi tayo titigil sa linggo-linggo, sa araw-araw na bubuksan ang Biblia at ating hahanapin ang kanyang kalooban para sa ating buhay. At sa dami nga ng ating pwedeng makuha dito, maaaring tayo ay maguluhan at magkaroon ng kalituhan. At minsan nga nangyari din sa bayan ng Diyos sa Israel sa ilalim ng lumang tipan dahil sa dami ng mga utos na ibinigay sa kanila, yung mga seremonya na kailangan nilang sundin, na yung mga detalye na kailangan mag-pay attention sila, at sa mga kautusan na nabigatan sila, mababasa natin sa Micah chapter 6 na sila nga ay nabigatan. Hindi lamang na sila'y naguguluhan na kung ano nga ba ang itinuturo ng Diyos sa kanila, ay nagkaroon na ng bitterness sa kanilang puso, na kaya yung mababasa nating tanong sa Micah chapter 6, ano bang hinihingi sa akin ng Diyos? Hindi yung nagtatanong lamang na gusto niyang malaman kung ano ang kalooban ng Diyos. Yun ay nanggagaling sa kanyang bitterness. Bakit ang daming sinasabi sa akin ng Diyos? Ay puno na lang siya ng utos, puro utos siya sa akin ng iba't ibang mga seremonya. Ano bang gagawin ko para sa kanya? Ano bang hinihingi niya sa akin? Maaari tayong mapunta sa ganong damdamin. At dito sa huling bahagi ng sulat ni Pablo, ay nagbibigay si Pablo ng mga particular na instruction sa particular dun sa specific situation na kinakaharap ng mga taga-Korinto, at magbabanggit siya ng maraming mga tao. Meron siyang particular instructions pertaining to different people, at hindi natin kailangan na directly i-apply lahat ng mga sasabihin niyang instructions tungkol doon dahil nga ito ay specific to their particular situation. Pero maaari din tayong makakita ng dalawang prinsipyo na ibinibigay ni Pablo na dapat na mamahala sa lahat ng sirkumstansya sa ating buong buhay bilang mananampalataya. So dito sa sulat ni Pablo, at ito ang ating gagawin sa talatang ito, we will derive two principles that must govern all circumstances of our whole life. At yung unang prinsipyo ay na sa anumang sitwasyon, ang panawagan sa atin ng Diyos ay pag-ibig. In whatever situation, our calling is simply to love. At yung pangalawa, through our whole life, our hope is grace alone. Sa ating buong buhay, ang ating tanging pag-asa ay ang biyaya ng Diyos lamang. Itong dalawang prinsipyo na ito, na in everything, love is the rule, and through everything, grace is our hope. Itong dalawang prinsipyo na ito ang makakatulong sa atin na manindigan sa ating buong buhay, sa ating pananampalataya, at nakakatulong na mapaglinaw in a simple two principles na pwede nating panghawakan sa anumang sirkumstansya na ating kahaharapin sa ating buong buhay.
So una tignan natin yung unang prinsipyo, in whatever situation, the calling of God for us is simply to love. Sa anumang sitwasyon na ating kahaharapin, ang panawagan sa atin ng Diyos ay umibig. May kita natin yan sa verse 14, sabi ni Pablo, let all that you do be done in love. Dito nga sa huling bahagi ay nagbibigay si Pablo ng iba't ibang mga mangyayaring sitwasyon sa pagtatapos ng kanyang sulat. Sabi niya sa verse 5 ay plano niyang pumunta doon. I will visit you after passing through Macedonia, for I intend to pass through Macedonia. Pero ganun man ang kanyang plano, ay hindi naman siya nakakasigurado. Sabi niya sa verse 6, perhaps I will stay with you or even spend the winter. Hindi siya nakakatiyak dahil maaari na hindi ito ang kalooban ng Diyos para sa kanya. Kaya ginamit niya sa verse 7 yung phrase, if the Lord permits. Ito ang kanyang kalooban, ito ang kanyang plano, pero maaaring hindi ito ang kalooban ng Diyos para sa kanya. So ang ginagawa dito ni Pablo ay inilalatag niya ang maaaring iba't ibang mga mangyari pagkatapos na i-conclude na niya yung kanyang letter at itong mga taga-Korinto ay babalik na sa kanilang mga gawain, sa kanilang mga problema at haharapin nila ngayon ang kanilang mga sitwasyon ayon sa mga katuruan na ibinigay sa kanila ni Pablo. Sinasabi niya, ako nagpaplano akong pumunta dyan, pero baka hindi. In case ako ay pumunta dyan, ay ine-expect ko na bibigyan niyo ko ng matutuluyan na kayo ang mag-aalaga sa akin. Nagbigay din siya na si Timothy ay dadating. Timothy will come, yun ang kanyang sinabi, na sa verse 10, when Timothy comes, so ina-assume na niya si Timothy nga sigurado ay dadating. At meron siyang instruction, see that you put him at ease among you, for he is doing the work of the Lord as I am. So let no one despise him. So makikita natin yung tungkol naman kay Timothy, baka ang ini-expect kasi nila ay si Pablo. Pero ang pupunta doon ay si Timothy, na mababasa natin sa ibang sulat, ay bata, at siguro dahil sa kanyang pagiging bata o sa kanyang peculiar lineage na siya ay half-Jew, siya ay baka hindi pa ginagalang ng marami, at ito nga ang problema ng mga taga-Korinto ay na meron silang pagtingala sa iba't ibang mga leader ng iglesia, kaya maaaring kung si Timothy ang pumunta sa kanila at ine-expect nila si Pablo, ay they might despise him. So ito ay nagbibigay siya ng instruction, do not despise him. At sinasabi niya sa verse 12, now concerning our brother Apollos, I strongly urge him to visit you with the other brothers, but it was not at all his will to come. He will come when he has the opportunity. Sabi nga natin, kapag sinasabi niya yung salitang now concerning, ito ay nagpapakita na ito ay tugon niya sa isang request or question probably ng mga Corinthians sa kanya. So probably sumulat yung mga Corinthians kay Paul at gusto nila na si Apollos ay pumunta sa kanila. So probably nga kasi si Apollos ay isa sa mga ginagalang na teacher and probably the one na kilalang magaling magsalita. Kaya hinahanap ng mga Corinthians si Apollos. At ang mangyayari nga, si Apollos ayaw pumunta. Hindi sinabi sa atin kung anong dahilan. Sinabi lang, it was not at all his will to come. At ang pupunta sa kanila ay si Timothy. At ang binigay sa kanilang instruction ni Pablo, sa anuman ang mangyari, iba ang dadating na tao, ako pwedeng dumating, pwedeng hindi, at yung hinahanap nyo ay hindi dadating. Sabi niya sa verse 13, be watchful, stand firm in the faith, act like men, be strong. At kanyang isa-summarize yung lahat ng yon sa verse 14, let all that you do be done in love. So muli, ang sa anumang sitwasyon na kanilang kakaharapin, dumating man, hindi yung hinahanap nilang
magtuturo sa kanila or mag-iba man yung plano ni Pablo, anuman ang kanilang kakaharapin, binibigay ni Pablo sa kanila ang katuruan, let all that you do be done in love. Maaari itong tingnan bilang summary nitong ang mga instructions niya, particularly dito sa last chapter tungkol sa iba't ibang pwedeng mangyari. Pero ito ding verse 14 ay maaari nating maunawaan na summary ng kanyang buong letter na nagsasummarize kung ano ang pinaka-prinsipyo ng lahat ng kanyang mga instructions in the whole letter. Ito ngang mga taga-Korinto ay may problema na sila ay nagpapangkat-pangkat, nagpapataasan. Ano ang kailangan nilang gawin? Ay pag-ibig. Imbis na sila ay magpataasan, magyabangan, sila ay dapat na mas pamunuan ng pag-ibig. Kung yung problema nila ng sexual immorality at na hindi ito dinidisiplina sa kanilang iglesia, kung sila ay mas pamunuan ng prinsipyo ng pag-ibig, ay alam na nila kung ano ang kailangan nilang gawin. Itama nila itong kapatid na dinadala ang kapahamakan sa kanyang sarili at sa iglesia, at bilang pag-ibig sa kanya at pag-ibig sa iglesia, ito ang tamang gawin. Yung kanilang problema na sila ay nagdedemandahan, yung kanilang problema na sila ay may mga pagkakaiba ng antas ng kaalaman, meron silang mga pagpapataasan sa kanilang mga kaloob, at iba-iba ang kanilang mga sitwasyon, merong single, merong married, at dahil din sa kanilang mga iba-ibang sitwasyon sa buhay, ay tinitingnan nila ito bilang iba't ibang antas ng kabanalan. Tingin nila yung pagiging single ay mas mataas na spirituality kaysa sa pagiging may asawa. At kaya nga lahat ng kalituhan na ito ay maaaring masagot ng prinsipyo na dapat silang pamunuan ng pag-ibig. Kaya itong sinasabi nga ni Pablo, let all that you do be done in love, ay maaari nating makuha na isang prinsipyo hindi lamang sa mga ilang sitwasyon sa ating buhay, kundi sa ating buong buhay bilang Kristiyano, anumang sitwasyon ang ating kahaharapin, ang panawagan sa atin ng Diyos ay pag-ibig. Marami ang mga tao na nagsasabi, maging mga mananampalataya, na minsan may mga kinakaharap silang sitwasyon at hindi nila alam kung ano ang kalooban ng Diyos. Nagkakaroon ng kalituhan para sa kanila, nagpapahayag sila na hindi nila malaman kung ano ang kalooban ng Diyos para sa kanila. Well, in a sense, ay dapat matutunan natin na sinabi na sa atin ng Diyos kung ano ang kanyang kalooban. At ganito nga yung naging tugon ng Diyos doon sa mga sa bayan ng Diyos nung sila ay naghinaing doon sa Micah chapter 6, nung sila ay nagtatanong, ano ba ang gagawin ko? Anong sa dami ng mga pinag-uutos niya sa akin, ano ba talaga ang hinihingi niya sa akin? At sabi ng Diyos, He has told you, O man, ito sa pamamagitan ng propeta, He has told you, O man, what He has required of you. At ito ay to do justice, love mercy, and to walk humbly with your God. Ito ay isang formula na makikita natin doon sa mga minor prophets, yung do justice and mercy, at ito ay kanilang paraan ng pag-summarize of the law of God. At so ito ay equivalent doon sa paraan din ni Kristo na pag-summarize ng law of God, that it is to love God and to love your neighbor. So ito ay na alam na natin kung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin, at hindi tayo dapat nagkakaroon ng kalituhan. Sa totoo lang, yung karamihan ng mga kalituhan na naramdaman natin kapag tayo ay nakaharap sa isang mahirap na sitwasyon at sabi natin, ano ba ang hinihiling ng Diyos para sa akin? Pero sa totoo lang, alam natin kung anong gagawin. Alam natin na sinasabi sa atin, ibigin mo yung tao na yan na nagpapahirap sa iyo. Kung ano man ang ginawa niya sa iyo, siya ibigin mo. Siguro siya ay may offense against you, ang panawagan sa iyo ay patawarin siya.
At ang kalituhan na ating naramdaman ay ang ating puso na medyo ayaw magpasakop doon sa kautusan, or na nag-iisip tayo ng mga iba't iba nating mga pagdadahilan na iniisip natin baka hindi yun ang tamang gawin. Hindi tamang gawin kung ano yung malinaw na sinasabi sa atin ng kautusan, na ang taong yan ay iyong ibigin, patawarin, ah, at gawin ang malinaw na sinasabi, to love your neighbor as yourself. Isa namang malinaw itong kautusan para sa atin, pero yung kalituhan na pumupunta sa atin ay nagmumula lamang sa ating makasalanang puso na hindi maipag-isa yung anong sinasabi ng Diyos at ano yung kagustuhan ng ating sariling puso. Minsan naman ay ang mga tao ay abala sa kanilang mga sariling mga plano para sa Diyos, sa kanilang mga sariling adhikain, at iniisip nila na sa kanilang mga naimbentong kabutihan, halimbawa na-convince sila na sa kanilang hindi pag-inom, sa kanilang papahaba ng buhok at laging sa iba pang mga batas na naituro sa kanila ng tao, o minsan yung mga malapit sa kautusan ng Diyos ay natitwist into something na tinuturo natin, pero naiba na yung kautusan ng Diyos. Yung tingin natin sa pamamagitan lamang ng faithful attendance o ng ating discipline in reading the Bible every morning, tingin natin ito ay plus point sa ating kabanalan. At sa ganitong paraan, ito din man ay rinirebuke din ng ating Panginoon sa Matthew chapter 23, verse 23, ang lahat nga ng yan ay tama na inyong ginagawa, pero you have neglected the weightier matters of the law. Uli gagamitin ni Kristo yung justice and mercy. Yun yung hinihingi ng Panginoon sa atin. Yun yung weightier matters of the law na malinaw naman na nilalahad sa atin ng batas ng Diyos, na ibigin ang Diyos at ibigin ang ating kapwa. So itong prinsipyo na ito, na ang panawagan sa atin ng Diyos sa lahat ng sitwasyon ay pag-ibig, ito ay nagbibigay sa atin ng kalinawan kung ano ang ating kailangang gawin. Kung tayo man ay nakakaramdam ng kalituhan, kung babalik lamang tayo sa kalinawan at kasimplihan nung kautusan ng Diyos na ibigin ang Diyos at ibigin ang kapwa, lumilinaw kung ano yung tungkulin at direksyon na ating dapat na tahakin. Pero maliban doon, ang batas ng Diyos, ang malinaw na batas ng Diyos ay naglalahad nga din sa atin kung ano talaga ang hindi natin nagagawa. Dahil nga, minsan, meron tayong sariling opinion o idea kung ano ang hinihiling sa atin ng Diyos na lihis doon sa simpleng utos na ibigin ng Diyos, ibigin ng kapwa. Nag-isip tayo na ito'y mas nakabase sa ating sa rigor in religious works, ay tingin natin na gagampanan natin ang ating tungkulin. Pero sa pagbalik doon sa kalinawan ng kautusan ng Diyos, na ilalahad muli kung ano ang hindi nga natin nagagawa. So minsan may mga nung aking kabataan ay nagkaroon ako ng maraming mga kaibigan na very zealous in their faith. At kaya lang yung zeal nila is not as informed by Scripture as it should be. At ang nangyayari, meron silang mga pinaprioritize nila ang church ministries at to the neglect of the simpler things na hinihingi din naman sa kanila. So pinapabayaan ang pag-aaral to the na ito'y dishonoring of their parents in a way. At also, yun nga, yung mismong tahasang pagsagot sa kanilang magulang, yun ang kanilang relasyon sa kanilang mga magulang sa bahay, pero sila ay pakiramdam na banal dahil nga ginagampanan nila itong mga religious activities, na sila'y regular na mag-quiet time or regular na nagmi-ministry sa
campus ministry, at uma-attend sa church, sila ay tumutugtog sa banda, at itong mga ganitong activities na busy kasi sila sa spiritual activities, ay naiisip nila na sila nga ay namumuhay ng kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Pero kung babalikan lamang nila ang utos ng Diyos at kung ano ang hinihingi sa kanila, they were called to love God and love their neighbor. So ito ang dapat na tunay na batayan kung sila nga ba ay namumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. At sila ba ay sumasamba reverently, regularly, in the gathering of the people during the Lord's Day. At sila ba ay they honor their father and mother, at yung nagpapakita ba sila ng purity, sexual purity? Sila ba ay ginagampanan ang kanilang mga vocation as students? Ito ang dapat na mas tunay na sukatan kung ng kanilang pamumuhay sa harapan ng Diyos ayon sa sukatan ng pag-ibig at hindi doon sa mga religious activities na kanilang mga pinili. So ito ang naggagawa sa atin ng batas ng Diyos, na itong batas to love God clarifies to us what we must do and also reveals to us what we fail to do. At kung ito lamang ang prinsipyo na iniiwan sa atin ni Pablo, siguro tayo ay lalakad na habang buhay na hopeless in our failure, dahil nga hindi tayo nakakalakad ng ayon sa mataas na hiling ng banal na batas ng Diyos. At meron dito sa kahulihan ng sulat ni Pablo, sabi niya, if anyone has no love for the Lord, verse 22, let him be accursed. At kung tayo ay naramdaman natin ang ating kakulangan na mamuhay ayon sa hiling ng batas ng Diyos na ibigin siya, ang curse na ito ay very dreadful sa atin at hindi tayo makakasunod kay Pablo. Ang sunod niya sinabi, our Lord come. Hindi, wag po. Kasi dahil nga hindi pa ako tapos umibig, ayoko sanang dumating muna siya. Pero ito nga ang the Christian message, na maliban dito sa prinsipyo na hinihingi sa atin na tayo ay lumakad sa ayon sa batas ng Diyos sa pag-ibig, tayo rin, itong pangalawang prinsipyo na makukuha natin, through our whole Christian life, meron tayong pag-asa sa biyaya lamang. Through our whole Christian life, we have hope by grace alone. Ito nga ay makukuha natin mula sa benediction ni Pablo na kanyang iniiwan sa lahat ng kanyang sulat. Dito sa verse 23 to 24, sabi ni Pablo, the grace of the Lord Jesus be with you, my love be with you, all in Christ Jesus. Amen. Ito ay isang benediction na nagiiwan ng blessing si Pablo sa mga taga-Korinto. At kung ating unawain ito sa konteksto ng kanyang sinabi, dahil nga itong mga taga-Korinto ay maraming kinakaharap na mga problema, yung nakita natin sa kanyang buong sulat, at mangyayari na si Pablo ay maaaring hindi dumating, at maaaring ang dumating ay isang bata pa lang na pastor na baka hindi pa nila ginagalang at hindi dadating sa kanila yung hinihiling nila na magaling na mangangaral na si Apollos. Ay sinasabi sa kanila, hindi dapat yaang mga taong yaan ang inyong makakasama. So kahit na hindi kami dumating, kahit hindi dumating si Apollos o si Pablo, at ang dumating sa inyo ay si Timothy, which might be disappointing for you, dapat kayo stand firm, act like men, be strong. So ito ay ginagawa ni Pablo ng huling mensahe na iiwan niya itong mga taga-Korinto sa kanilang sarili, na baka wala sa paggabay ni Pablo o ni Apollos, pero dapat sila ay manindigan
sila ay dapat na act like men and be strong. Nito ngang nakaraan na linggo kami ay nagbakasyon at isa sa mga bago pa kami umalis many months before, ang tangi kong pinaka-inaalala ay yung iiwan naming pusa sa bahay. At noon pa lang nagpaplano kami na magkakaroon kami ng bakasyon, yun talaga ang pinaka-iniisip ko, sino ang pagbabantayin natin ng pusa. At talagang medyo na-stress kami ng matagal dahil wala kaming makita until later on, syempre nakahanap kami at talagang malaking ginhawa sa amin na nakakita kami ng ma-ask na magbantay sa aming mga pusa, at dahil doon meron kaming kaginhawaan na umalis at hindi namin kailangan mag-alala everyday kung ano nangyayari doon dahil mapagkakatiwalaan yung aming iniwan. Well, ito ang parang isipin yung itong Corinthian church ay iiwan nga ni Pablo. Tatapusin niya na yung kanyang sulat pagkatapos na mabalitaan niya na napakagulo nung buong church. At ngayon ay tatapusin niya na yung sulat at hindi niya alam ngayon kung ano nang gagawin nitong mga taga-Korinto. At pupunta si Timothy doon pero hindi pupunta si Apollos, at siya mismo ay baka hindi makapunta. Pero si Pablo ay hindi nangangamba na iwan sila dahil meron nga siyang kumpiyansa that grace will be with you and the Lord will watch over you. Kung babalik tayo sa kanyang sinabi sa simula ng kanyang sulat, sabi niya sa chapter 1 verse 4, I give thanks to my God always for you because of the grace of God that was given you in Christ Jesus, that in every way you were enriched in Him in all speech and all knowledge, even as the testimony about Christ was confirmed among you, so that you are not lacking in any gift as you wait for the revealing of our Lord Jesus Christ, who will sustain you to the end, guiltless in the day of our Lord Jesus Christ. God is faithful, by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. So, ngayong nabasa na natin yung lahat ng problema na kinakaharap ng mga taga-Korinto, hindi ba't nakakamangha na ganito ang puso ni Pablo para sa mga taga-Korinto? Nakita niya na itong mga taga-Korinto ay punong-puno ng mga nakakagulat na mga problema, nakakaskandalong mga sitwasyon, pero sa kanya meron siyang kumpiyansa na they are not lacking in any gift. He can still be thankful for this church. At ang pagkakasabi pa niya, siya ay may confidence that God will sustain them to the end, guiltless in the day of the Lord Jesus Christ. So, sa lahat ng guilt na kitang-kita niya sa kanilang sa iglesia, may kumpiyansa si Pablo that by the grace and the faithfulness of God, this church, this most scandalous church will be guiltless in the day of the Lord Jesus Christ. At ito ang matinding kumpiyansa ni Pablo sa biyaya ng Diyos. Iiwan niya itong napakagulong iglesia at maaaring hindi niya makita ang iglesia na ito, pero alam niya na ang Diyos sa kanyang biyaya, ang Diyos ang maggagabay sa kanila, at na ito'y tatapusin ng Diyos na sila ay maipresenta to Christ guiltless in the day of the Lord. So ito ang dito nagmumula yung ikalawang prinsipyo na ating panghahawakan through our whole Christian life. Our hope is grace alone. Itong sinabi ni Pablo na stand firm, sabi niya dito sa kanyang huling instruction to the church, be watchful, stand firm. At yung stand firm ay siguro sa ating Tagalog ay magpakatatag, na sila ay maging matibay. So hindi dapat sila matutumba, kaya stand firm. Kung sila man ay makakaharap ng opposition, dapat hindi sila tutumba. Parang kapag
may gera, sinasabihan na yung line ay hindi dapat ma-break ng kanilang kalaban. So dapat ang kanilang shield, ang kanilang mga legs ay malakas para hindi sila mapabagsak ng mga umaatake. Yun yung ibig sabihin ng stand firm. At kapag nakakarinig tayo ng ganitong kautusan, siguro ang unang pumapasok nga sa ating isipan ay na ibig sabihin nito, kailangan natin ng disiplina, kailangan natin ng rigor, kailangan natin ng commitment to our duties, to dutifulness. Ito ang mas iniisip natin kapag sinasabi sa ating stand firm. Pero kung atin ngang uunawain, ang sinasabi ni Pablo ay stand firm in the faith. Stand firm in the faith. Hindi lamang na tumayo ka sa iyong sariling kalakasan, kundi tumayo ka sa iyong pananampalataya. At balikan natin, ano ang ibig sabihin ng pananampalataya? Ang pananampalataya ay pagkilala sa ating sarili na wala tayong sariling kalakasan, na tayo ay hindi kayang tumayo sa ating sariling kabutihan, anumang abot ng ating kabanalan ay hindi sapat para sa batas ng Diyos, kaya tayo ay titindig sa pundasyon ni Kristo lamang. At yun yung sinasabi sa atin ngayon, to stand firm in that faith. Tayo ay manindigan na kilalanin ang ating kahinaan. Kilalanin na tayo ay walang pag-asa sa ating sarili, kaya tayo ay kakapit kay Kristo lamang. Dahil nga ang faith is trusting in Christ alone, in His grace alone. At ang sinasabi niya, stand firm in that faith, confessing our sins and encouraging yung ating kalakasan ng kumpiyansa. Isang magandang pagpapahayag nito ay makikita natin sa Belgic Confession, sa Article 23. Dito sinasabi ng ito ang confession ng Reformed faith. Ito ang makukuha nating magandang explanation na kung ano itsura ng standing firm. At hindi yung usual na picture natin na tayo ay nagpapakalakas sa ating sarili. Ang sabi dito sa Article 23 ng Belgic Confession, therefore we cling to this foundation, which is firm forever, giving all glory to God, humbling ourselves and recognizing ourselves as we are, not claiming a thing for ourselves or our merits, and leaning and resting only on the obedience of Christ crucified, which is ours when we believe in Him. Ito ang tunay na pagtayo ng matatag sa ating pananampalataya, to cling to Christ so desperately, knowing that without Christ, tayo ay tatangayin ng lahat ng agos ng temptation or ng lahat ng anumang kakalaban sa atin. Maging ang ating sariling puso ay nagsasabi, bumitaw ka dyan, kaya mong tumayo sa iyong sarili. Ganito ang ating mga puso. Pero sinasabi nga, stand firm in your faith. Kailangan mong labanan maging ang iyong sariling puso na maaaring nagmamataas at nag-iisip na kayang tumindig sa sarili at paalalahanan na ang ating tanging pag-asa ay ang biyaya lamang sa pamamagitan ni Hesukristo. Kaya't ito ang pangalawang prinsipyo na dapat gumabay sa ating buong buhay, na ang biyaya lamang ang ating maaasahan habang tayo ay namumuhay sa mundo. Marami ang nagsasabi na kapag ganitong emphasis on grace and faith, ay ito nga ay nag-aalis ng motibo para sa ating pagsunod. Pero kung ating ngang babalikan kung ano ang hinihiling sa atin ng Diyos, ang hinihiling niya ay hindi lamang to perform religious works or to fulfill our religious duties. Ang hinihingi sa atin is to love God with all our heart, with all our strength. At kung tayo ay magkakaroon ng ganong pag-ibig na talagang heartfelt with joy, or yung ginamit na salita sa Deuteronomy 28 ay to serve the Lord with gladness of heart. Kung ito ang
tunay na manggagaling sa atin. Hindi ito mangyayari sa atin lang takot sa Diyos na baka siya'y galit sa atin kung di tayo sumusunod. Ang ating magiging pagsunod sa Diyos ay dahil lamang natatakot tayo sa impyerno o kaya dahil meron tayong pagtingin na mas gagalangin tayo ng tao kung tayo ay namumuhay ng behaved in front of them, kundi kung tayo ay may pananampalataya at nakita natin sa pananampalataya ang yaman ng biyaya ng Diyos na bagamat tayo ay napakasahol na makasalanan, tayo pinatawad sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Ito ang magdudulot mula sa ating puso ng tunay na pasasalamat. At paradoxically, ito nga ang tunay na magdudulot sa atin na sumunod sa utos ng Diyos. Dahil nga nakikita na natin na napaka mapagpatawad ng Diyos sa kanyang mga anak, pinatawad niya ang aking mga kasalanan at nagkakaroon ka nga ng tunay na love for Him. At yun yung tunay na fulfillment of the command at hindi na ma-perform lamang natin outwardly kung ano ang hinihingi ng batas. Ito'y magmumula lamang kung tayo ay magkaroon ng pananampalataya na by grace alone, tayo ay tinanggap through Christ alone. With that faith, magkakaroon tayo ng gratitude and stronger motive to obey what God commands of us, which is to love God and love our neighbor. Dito nga magtatapos ang ating pag-aaral ng sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. At ito ang pinakamahaba sa kanyang mga sulat at pinakamaraming paksa na tinalakay ni Pablo. Pero maaari nga nating mailagay kung tayo ay nahihirapan o naguguluhan, ay maaari natin itong mailagay sa dalawang prinsipyo. Ang panawagan ng Diyos sa atin sa lahat ng sitwasyon ay pag-ibig, na ibigin ng Diyos at ibigin ng kapwa. At maging yun, maging sa ating tungkulin na umibig, ang tangi nating pag-asa ay ang biyaya ng Diyos. Hindi natin maaasahan na ang ating pastor ay gagabay sa atin palagi. Ang ating araw-araw ay tayo mamumuhay sa ating sarili na wala sa pagmamasid ng kasama ng ating iglesia, at yung ating puso ay hindi naman mauusisa ng kahit sino na ibang tao. Ito'y iyong pananagutan sa Diyos lamang. Kaya hindi tayo makakatingin dapat sa ibang tao at hindi tayo sa ibang tao umaasa na sila ang magbibigay sa atin at tutulong sa atin na mamuhay ng naayon sa kanyang kalooban. Ang tanging pag-asa natin maging sa ating pagsunod ay ang biyaya ng Diyos na magpapatawad maging sa patuloy nating kakulangan habang tayo ay sumusunod. At sa lahat ng ating gagawin, tayo nga ay nakatingin lamang sa yaman ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Hesus Kristo, at ito ang magdudulot sa atin ng pag-ibig na siyang hinihingi sa atin sa ating buong buhay. Kaya nga ito ang laging pagtatapos ni Pablo sa kanyang mga sulat habang kanyang tinatapos ang kanyang pag siya'y natatapos sa kanyang mga sulat, sa lahat ng kanyang mga sinusulatan, kanyang ibibigay sila kumbaga sa Diyos. At isusuko na lamang niya sa Diyos dahil nga hindi naman siya ang magbabantay, hindi siya ang magkokontrol sa kanilang buong buhay. Kaya't ang pinaka-kumpleto na kanyang benediction, itong babasahin ko sa inyo, dito ko magtatapos sa 2 Corinthians chapter 13 verse 14. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Ito ang mapagpalang salita ng Diyos at ito ang ating tanging pag-asa sa ating buong buhay. Nawa nga ito ang ating panghawakan sa lahat ng ating mga darating na araw. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, papasalamat kami sa inyong salita.
na nagpapaliwanag sa amin kung ano nga ang inyong hinihiling sa amin, na kami ay mamuhay ng may pag-ibig sa iyo at pag-ibig sa aming kapwa. Nalalaman nga namin, Panginoon, na sa aming sariling kalikasan kami ay may galit sa iyo at may galit sa aming kapwa. Ngunit salamat sa iyong biyaya na sa pamamagitan ni Jesucristo, inyong binago ang aming mga puso at kami ngayon ay may pasasalamat sa inyong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo, at kaya kami ngayon ay may sigla na sumunod sa iyong kautusan at kami ay sasamba sa iyo sa linggo-linggo at sa araw-araw ay lalakad kami na may pag-ibig sa aming mga makakasalamuha sa mundo. Tulungan niyo nga kami, Panginoon, na laging makita ang inyong biyaya, ang inyong ebanghelyo, nang sa gayon ay sa lahat ng aming gagawin ay lagi kaming may pasasalamat sa iyo at tunay na pag-ibig ang panggagalingan ng aming pagkilos at hindi pagpapakitang tao lamang. Salamat Panginoon, sa araw na ito na binuhos niyo sa amin ang inyong pagpapala sa pamamagitan ng inyong salita. Dalangin namin na sa natitira pang oras sa araw na ito ay patuloy niyo pa kaming samahan, patuloy niyo pa kaming kausapin sa pamamagitan ng inyong salita at lalo pang pagyamanin ang aming pag-unawa ng inyong ebanghelyo, nang sa gayon ay lalo pang tumaas ang aming pasasalamat sa inyong biyaya. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.